In this video, pag-usapan naman natin ay creation of membership section on your website or funnel. So dito, paano ka gagawa ng mga exclusive content para dun sa mga tao na nag-submit ng information or nag-purchase ng course mo. Basta ito yung mga tao na bibigyan mo ng exclusive access para do sa membership area. Okay, so ngayon paano yung magiging process niya? So una, meron tayong visitor 'no ng website, and then ang mangyayari ay mag-sign up sila or mag-purchase 'no, puwedeng free or puwedeng, paid, and then after nun tsaka sila magkakaroon ng access dun sa membership area, yung exclusive content. Now papaano mo siya gagawin inside Cellnomics? So simple lang 'no, yung gagawin mo. Una ay punta ka dito 'no, punta ka dito sa pages ta's add nyo ka lang, and then page group. So gagawa tayo ng, separate section, dito nakalagay lahat ng content ng membership mo. So, lagay natin ay courses. So add new, and then eto na yun 'no. So ngayon ang susunod natin na gagawin ay kumbaga dito natin ipapasok lahat 'no, yung gagawin natin na courses. Then ang susunod ay mag-add new na tayo, then, magke-create na tayo ng membership 'no. So para makapili ka ng magandang template 'no, punta ka lang dito sa membership, and then pili ka ng template na sa tingin mo appropriate para sa'yo, okey? So tingin tayo dito. So let's say kunyari review natin 'to. Lagyan natin ng pangalan, lagyan natin lesson 1. Okay, tapos sa group lagay mo courses, okay. Tapos click mo yung add, and then eto na yung ano mo 'no, eto na yung, members area mo, okay. So tapos dito puwede mong, palitan-palitan 'to, kunyari gusto mong palitan yung video, puwede mo siyang i-customize 'no. Tapos let's say sabihin natin, gagawa ka pa ng isa para sa lesson 2 'no, gagawin mo lang dun, click mo lang 'to, duplicate, ayan, duplicate mo lang siya, siyempre para parehas lang yung look and feel niya 'no. So tapos dito pangalanan natin, pangalan natin ng lesson 2 'no, ayan, ta's sa courses din siya, then ayan, okey. So lesson ito naman yung lesson 2 'no. Ngayon ang gusto mong mangyari naman sunod ay, magke-create ka ng dashboard kung saan nandun nila makikita, kumbaga magkakaroon sila ng mga preview kung ano yung mga mapapanood nila na course. Kasi ito na yung specific na content, eh, 'di ba? Siyempre gusto mo 'no, kunyari 'pag kinlick nila yung back mapunta sila dun sa pinaka-dashboard. So papaano mo gagawin yun? Sunod mong gagawin, pili ka ulit. Tapos dito pagdating dito sa membership, pili ka dito nung sa tingin mo magandang gamitin natin para sa dashboard. Okay, so tingin tayo dito ng ano, sabihin natin ito 'no. So preview natin, ayan, okay. So dito, piliin natin 'to, lagay natin ay dashboard. So again dun siya sa page group, and then click mo. So dito ang gusto mong mangyari kapag kinlik nila 'to mapunta sila dun sa kunyari 'no, lesson 1. Ito ay lesson 2. Kasi ito ang gagawin mo lang diyan, click mo lang 'to, tapos pages, pili ka ng page group na of course yung courses, and then lesson 1. Okey, tapos save mo siya, ta's punta tayo dito sa ano, sa palitan natin 'no. Ta's dito click ulit natin 'to, punta tayo dun sa courses, lesson 2, okey, tapos save. So ibig sabihin kapagka nag-view na tayo, pag-click natin dito, mapunta na sila dun 'no, sa appropriate.
Tas gano'n din dito 'no. So kunyari kinilik naman natin yung pang lesson 2, punta sila sa lesson 2. Though parehas na itsura kasi hindi natin siya inedit 'no. So pero gano'n lang siya kasimple para makapag-create ka ng, membership dashboard. Okay, so ngayon ay kunyari ganito naman 'no, gusto mo na kunyari sabihin natin 1, 3, 6, sabihin natin madami yung ano mo 'no, madaming parts 'yan. So ang gagawin mo lang, kunyari ay hanggang ano ka, hanggang lesson 12. Ito kasi 3, 3, 6. So gagawin mo lang diyan, magdadagdag ka lang 'no, sorry. Click mo lang 'tong copy widget, tapos dagdag mo lang yung container 'no. Ayan, kokopyahin niya lang 'yan 'no. Ta's gano'n ulit, punta ka lang dun sa baba 'no. So na-copy niya na. So ibig sabihin hanggang 12 na yung lesson na puwede mong i-add dito, okey? So ngayon sabihin natin gusto mong gumawa naman ng ano, ng template na yung dashboard niya kita mo yung ano, yung parang naka-table of content siya. So gawin natin, create tayo ng bagong ano 'no, bagong page tapos sabihin natin ganito yung gusto mong maging parang itsura niya. Yung parang ganito 'no. Ayan, so meron siya dito, okey? So piliin natin 'to, lagay natin ay kunyari table of contents. Tapos of course courses ulit siya, 'yan. So now, eto na siya 'no, eto na itsura 'no. Ngayon dapat kasi 'pag kinilik nila 'yan, no kunyari kinilik nila yung course 1 mapunta sila dun sa lesson 1. 'Pag kinilik nila yung course 2 mapunta sila dun sa lesson 2. Okey, so ngayon papaano mo gagawin yun 'no? Una, kailangan gawin muna natin 'tong global column. Okey, kailangan muna natin siya gawing global column para, hindi kasi kapag hindi mo siya ginawang global column, kada ano, kada site kung 12 'yan gagawa ka ng 12 na column, 'di ba? Masyadong magiging tedious 'no? So click mo lang 'to 'no, global column, ayan, tapos this is a global column, tapos dito ka 'no, ayan. So ta's lalagyan mo ng pangalan, ano yung gusto mong ipangalan dito? Sabihin natin ay course navigation, okey? So, ibig sabihin everytime na magkakaroon ka ng changes, lahat 'yun magkakaroon na. Hindi mo na kailangan gumawa ng paulit-ulit na column para dito. So, ngayon papaano mo maiko-connect yung lesson 1, lesson 2? So, madali lang siya. Edit ka lang dito. So, kunyari gusto mo mapunta siya dito 'no, tanggalin natin 'to, Sabihin natin ang gusto mong mangyari ay punta sila dun sa ayan, lesson 1. Tapos dito naman 'no, mapunta sila dun sa 'yan, lesson 2, okey? So, click natin 'to. So, ibig sabihin kapagka kinilik na natin 'yan, i-website preview natin, pag-click dito, ayan mapunta na dun 'no. So, gano'n lang siya kasimple 'no. Again, pindutin naman natin 'to, lesson 2, 'yan punta sila dun 'no. So, parang gano'n. Now, kunyari ganito naman 'no, gusto mong mangyari gumawa ka ng sarili mong, template para sa membership area mo. So, gagawin natin dito, add new tayo ulit. Kapag gusto mo na mag-start ka from scratch 'no. So, sabihin natin ay membership membership course. Ayan. So, tapos courses ulit. Tapos click natin yung add. So, ngayon ito yung itsura niya 'no. Ngayon puwede kang mag-add dito ng mga content na gusto mo. So, let's say ay kunyari mag-add tayo ng ano dito sa baba 'no, mag-add tayo ng block. So, ano yung gusto mo na unang, laman ng block 'no, ay sabihin natin gusto mo naman ay, yung video 'no. Kunyari ay eto, ayan ayun yung unang ayun yung unang nakalagay 'no. Sunod naman ay sabihin natin gusto mo na may video tapos merong text sa gilid. Ayan, so add ka lang diyan 'no. Then let's say sabihin natin gusto mo na may itsura ay, video, add tayo ng block ulit. Video tapos merong dalawang video. Ayan, ganyan lang siya. So yun, puwede kahit alin 'no, puwede mong gamitin yung template na available na, puwede ka ring mag-create ng sarili mo, okey? So lastly, meron tayong ano, meron tayong
tinatawag na personalization. So, for example, ito, gusto mo i-ano 'to 'no, gusto mong i-personalize 'to. Kunyari nakalagay ay, "Hi," ta's gusto mo ilagay yung first name nila, okey? So, kunyari everytime na mag-ano sila, papasok sila sa membership area, naka-personalize. So, click mo lang 'yan, personalization, tapos ito, membership name, member's name 'no. So, dito, paste mo lang 'yan. Ibig sabihin niya kapagka naka-login sila, kung ano yung pangalan na nilagay nila sa system mo, 'yan yung ano, 'yan yung lalabas. Kung kunyari, "Hi John," diyan yung lalabas dito 'no, ayan. Then now what if ang gusto mo naman ng members area instead ng mga videos ay mga files na ida-download. So, puwede rin siya 'no, meron din tayong gano'n. So, add niyo lang tayo dito, tapos membership, tapos sabihin natin ay mga files 'no, preview nga natin 'to. 'Yan, so puwede nila i-download 'no. So select natin 'to, membership files. Okey, ta's courses ulit, add tayo. Kunyari ang gusto mong mangyari ay 'pag nag-click sila dito o kaya dito naman 'no, kunyari, um, puwede din dito 'no, click here to download. So lagay mo lang 'yan diyan, tapos i-ano mo lang 'no. Ta's dito ang ilalagay mo, file. Ta's ilagay mo dito yung ano 'no, kung ano man yung file na gusto mo ipa-download. So kunyari kung ito yun, ayan. So puwedeng images, puwedeng PDF 'no, ta's select ka lang diyan. Save natin, tapos kapagka pinreview natin 'yan, 'pag kinlick nila 'yan 'no, kita niyo clickable na siya 'no. 'Pag kinlick nila 'yan, mado-download na nila yung file. So gano'n lang kasimple yung paggawa ng membership area inside Cellnomics. I hope na marami kang natutunan and see you on our next video.